hapon po sa ating lahat. Muli, maraming salamat po sa ating paglaan ng ating mga oras upang makaisa sa ating session ngayon. Ang ating paksang tatalakayin ngayon ay ang anger management or pamamahala ng galit. Just a brief description. Ang galit ay isang normal na emosyon na lahat tayo ay nararanasan, lalo na sa mga pagkakataon ng say yung stress or mga deadline o mga hamon sa trabaho at pati na rin sa ating mga personal na buhay, no. Ngunit ang pinakamahalaga ay kung paano natin pinamamahalaan ang galit na ito, dahil maaari itong makaapekto sa ating trabaho at ang ating pangkalahatang kalusugan, even sa mental at emotional, no. Kaya ngayon hapon, muli po nating maririnig ang ating President at Chairman na magbahagi ng mga kaalaman at estratehiya paano natin magiging mas maayos at produktibo sa paghandle ng mga ganitong situation. Kaya muli, welcome po natin ang ating President and Chairman. Sir, please take the floor. Okay, Brother Randy, thank you for the introduction and for the team for setting up the technical requirements for this session. So, as Brother Randy mentioned, this afternoon, hopefully this is going to be a pleasant interaction with everyone. At this afternoon, we're going to take on the topic of anger management so that we can dissect and know more about it. And you will learn later on that the best way to manage it is to recognize it. So let me now share to you the material that I prepared. Can everyone see the material now? Yes, sir. Okay. So again, good afternoon to all who are now part of the audience. Anger management, let's start by defining it. And as I mentioned, the way to control something is to know. It's very hard, and this applies to everything in life. If you want to be in control of anything, first you have to know that thing, because it would be very difficult to control something that you don't know. So knowledge is important. And when we say that we want to know about anger, we have to first define it, understand it, dissect it, and acknowledge it, that it is present, or minsan kailangan mo pa siyang pangalanan. And then in the end, you will be able to manage it. So let's start with the definition. Anger, as defined in the dictionary, is a strong feeling of displeasure and usually of antagonism. Parang kapag kagalit ka, definitely it's not a pleasurable feeling. So it's a feeling of displeasure. Antagonism, parang merong kang you're directing that anger toward somebody or something or a situation. A synonym to this at a more intense level, we can call anger at an intense level as rage. At ang matindi pa yung wrath. Ang wrath usually is something that is already very destructive, or kumbaga yung epekto is already almost irreversible. So sana wag tayong aabot dyan sa level ng wrath when we are angry. So let's now dissect kung ano yung nararamdaman ng isang tao when you are angry. First, it's a rising feeling of discomfort na nararamdaman natin yan, and I hope everybody feels anger the same way, or at least similarly, and might not be exactly the same, but similar. Yung merong rising feeling of discomfort na parang
medyo alam mong nawawala ka sa normal, and heat rises up to your ears and the whole of your face, no? Nararamdaman mo itong sinasabi na nagpapanting ang tenga o nag-iinit yung punong tenga. And you will feel redness sa mukha mo. Kaya very often we would actually be aware nung ating pagiging galit, no? And then there is something that is triggered in us called the fight or flight. This is a stress response because of the release of hormones when we are angry. Merong dalawang main tendency of managing it or reacting to it. Yung isa is makipaglaban ka to fight. Yung isa naman ay umalis ka or you take flight or you go away, no? So yan yung dalawang main, but of course there are other response that can be developed by you when you are angry. Tapos mararamdaman mo bumibilis yung heart rate mo. So tataas ang BP mo, ang blood pressure. In many people, naglalak pa yung mga jaw. Kaya nga, pag galit tayo, minsan hindi tayo makasagot kaagad. Hanggang sa medyo makalma natin ang sarili natin, tsaka lang tayo makakasagot. Kaya minsan, kapag ka tinatalakan ng isang tao, ang isang tao, nagagalit siya, ba't hindi ka sumasagot? Eh, anong gagawin ng tao? Dahil sa galit niya, naglock na nga yung kanyang jaw or tinik-clench niya, no? Kasama na ang pagpipigil, pero minsan talagang involuntarily naglalak yung jaw ng tao when we are angry, no? And then your mind is racing. Kaya parang hirap ka mag-form ng sentence. So ang tendency is when you start to say something, you will be stuttering. You could be stammering, no? Or you just can't form the words or the sentences per se. And then, mataas ang boses mo when you start to speak. So when you experience some or all of these, if you just try to be aware, alam mo na nag-uumpisa kang magalit or galit ka na. So ito yung telltale signs. This is what the things that you are supposed to feel when you get angry. Ngayon, let's dissect anger further because as we said, as we know more about anger, the more that we are able to manage it. So, ang bawat anger nag-uumpisa sa calmanting situation. Kalmado muna tayo. Pero something triggers us, no? There is usually a trigger. And then, tsaka tayo magiging galit. Because anger is a reaction or response to a stimulus or a trigger, parang mayroong nakalabit sa atin, which is a reflection of three things. May tatlong bagay yan na nagiging basihan or nare-reflect kapag kakagalit tayo. Ano yung tatlong bagay na yon? Ito siya, yung ego mo or pride. Ang mga egotistical na tao o kaya yung ma-pride na tao, maaaring matrigger sila at maging galit sila pag na-trigger yung ego nila, no? Meron namang ng mga tao na nagagalit pag na-trigger yung kanilang values in life. Ano ba yung values in life? Katulad ng halimbawa, naniniwala kang hindi dapat sinasaktan ang babae. No, kahit anong pag-aaway ninyo, dapat huwag kang mananakit ng babae, no? Sabi nila, sexist daw na point of view yon, pero kung sa ganun ka pinalaki, magiging value nyo yon as a person. Ngayon, kung nakakita ka sa train station, halimbawa sa LRT, may lalaking sinasaktan niya yung kanyang asawa, pwede kang magalit, no? Kasi nasasaling yung values mo sa buhay. So that's one example nung bakit nagiging trigger ang value sa buhay. And number 3, yung physical or mental state mo at that time. Kahit nakalmado ka muna, pero kung yung physical and mental state mo medyo merong kang dinaramdam, mas matitrigger ka sa galit. Anong example nito? For example, gutom ka. Gutom ka, no? Kagdating mo pa lang ng opisina, hindi ka pa nakaka-breakfast o nakakapananghalian,
sinalubong ka na ng problema. Sir, buti dumating na kayo kasi ganito, ganito. Eh, gutom ka, pwede kang matrigger kaagad, no? Into anger. O kaya naman may bumabagabag sa'yo. May mental state ka na iniisip na bakit itong kliyente namin ay hindi pa nagbabayad. So, baka medyo tagilid yung pag-iisip mo, sinalubong ka ng something na trigger ka kaagad, di ba? So yun yung tatlo, ego and pride, values in life, and physical or mental state. Ito yung pwede ma-reflect nung trigger na yon, and therefore could become the source nung iyong pagiging galit. So let's now delve further into three types of anger. No? Merong galit na passive lang. Yung passive anger, ganito, cold shoulder lang, yung hindi lang namamansin. Ito ang hilig ng mga bata, no? Yung mga anak natin, lalo na yung mga talagang toddler pa. Pag nagagalit ang bata, tatalikuran ka lang na ganyan. Tapos pagka sinusuyo mo, gaganon lang. Cold shoulder lang, no? O fake smile. No? Looking unconcerned. Akala mo wala lang. Pero yung pala mga nag-o-oversleep, yung mga frigid, yung nag-o-overeat, pwede palang reflection yun ng galit. Pero passive type of anger. Yung nagkikwento ng frustration pero ang mukha parang wala lang, yung parang poker face lang. Passive anger. Tapos kung iba naman nagbababad sa kakalaro ng ML, ng Mobile Legends, evasiveness, galit, magpapile ng leave para hindi na niya muna kailangan harapin yung ikinagagalit niya. So marami, no, maraming reflection o maraming facets of a passive anger. Yung iba naman nang-chichismis, no? Ichinichismis ibang tao, yung pala siya mismo meron siyang passive anger. Conversely, meron tayong aggressive anger. Ito yung kitang-kita mo galit, no? Nambubuli, nananakot, nampe-persecute, nagre-revenge, nanginginsulto, nanunulak, naninigaw. Lalo na yung mga road rage, no? Nagwawala sa kalye na nang dirty finger sa kalye o nang sasabi ng you tell me. yun ang mga klase ng road rage. Bakit nga ba? Yung mga ganyang reaction, ano? Merong mga vulgarities, verbal abuse, at higit sa lahat, violence. So, ito yung mga explosive rages, no? Parang minsan, maliit lang naman yung problema, minor lang, pero grabe ang galit. No? Parang maliit na bagay, pero grabe ang galit. Sa bagay, minsan kasi, maliit na bagay, pero pag paulit-ulit, talagang nakakagalit, no? Pero iba itong aggressive anger. Talagang parang minsan pa lang nangyari. Galit, sobrang galit agad. Attacking indiscriminately, inflicting harm on others for the sake of being angry. Parang ang kanyang depensa, bakit niya nagawa yun? Dahil galit siya. Parang hindi logical yung argumentong ganun. Bakit ka galit? Ba't sobrang galit na galit ka? Kasi galit ako eh. Di ba? Ganun ang katwiran. So, being angry just for the sake of it, yun yung explosive anger or aggressive anger. Pero may isang magandang klaseng anger. No? Kaya hindi lahat ng anger ay masama. Kasi meron tinatawag tayong assertive anger. O ang tawag natin dyan, righteous indignation. In fact, this is the type of anger that Jesus Christ showed nung nakita niyang binabastos ang bahay ng kanyang ama. No, ginawang tindahan, itinaob niya yung mga paninda nung mga nandun sa loob ng bahay ng kanyang ama, no, ng ating ama. So itong assertive anger is nagagalit pero hindi explosive. Scolding, no? Parang ang ama na nagmamahal sa anak, minsan kailangan mong pagalitan para wag maging
spoiled, no? Ang purpose niya is to discipline. Pag nagbigay siya ng punishment ay purposive. Hindi siya nagpapunish just for the sake of hurting people, but rather nagpapunish siya for the sake of instilling discipline. No? Sabi nga sa Bible, hindi natin dapat inilalayo sa rod ang ating mga children so that they may later on be able to put themselves on the righteous path. No? So stern siya, parang consistent yung kanyang tigas ng tayo para hindi maaaring basta susuwayin. Ito yung meaning ng sternness. Rigid siya sa kanyang desisyon. No? Pwede siyang magtaas ng boses pero walang kasamang mura. Pwede siyang maging madiin sa pagiging sa salita pero walang kasamang verbal abuse. It's just an expression of disapproval or disappointment. At sabi ko kanina, this is what we may call the righteous indignation, and this is the only form of anger that is not a sin. Because it is, assertive anger is never personal, but rather a response to a moral lapse or injustice. Nagagalit ka kasi may nakikita kang injustice. No? Halimbawa, yung politiko sa inyong bayan, nagagalit ka sa kanya dahil alam mo yung perang para sa kababayan mo ay ibinubulsa. No? That's being angry towards injustice. Pero meron din namang being angry toward moral lapses. Nagagalit ka sa kasama mo sa trabaho kasi laging nag-uuwi ng lapis. At pinagsasabihan mo, yung pag-uuwi ng property ng opisina ay hindi mo dapat ginagawa, kaya ka nagagalit. It's a response to a moral lapse in judgment. No? So yun yung tatlong klase ng anger. Sabi, ang sobrang galit daw is one of the 7 deadly sins. No? Yung passive anger can result in serious hurt to self dahil kinikimkim mo sa iyong sarili yung anger mo, baka magkasakit ka sa puso. No? Ang aggressive anger naman ay pwedeng makasakit ka ng iba. Samantalang righteous anger can be called also as biblical anger. And as mentioned kanina, when you are when you are angry because of moral lapses and injustice, of course it is not a sin. Rather, it is being angry at the way others are being treated, no? And this is a good example of what is biblical anger. But if your anger is a manifestation of your impatience, yung pride, yung unforgiving attitude, untrusting attitude, and your wicked heart, definitely that kind of anger is a sin. So doon sa righteous anger, meron isang talata sa Biblia, no? Psalm 7:11. Madaling tandaan kasi 7:11 sa Psalm, sa Book of Psalms. God is an honest judge. He is angry with the wicked every day. So you see, even God manifests anger, but the kind of anger that God manifests is righteous anger. Galit siya sa masama. Kailangan ba nating i-manage ang galit? No? Should anger be managed? Of course, yes. No? Sabi nga ni Charles Spurgeon, do not say, I cannot help having a bad temper. Hindi mo pwedeng sabihin, tao lang talagang magagalitin ako Hindi katwiran yun, kapatid. Kaya you have to try to help yourself. You have to pray to God so that the Lord can help you overcome it. Hindi pwedeng, ganito na ako no? Dahil sabi ni Charles Spurgeon, you cannot carry a bad temper into heaven. In short, kung magagalitin ka at yan na ang kamamatayan mo, more or less, sinasabi ni Charles Spurgeon, hindi ka tatanggapin sa langit. Dahil yung bad temper mo
ay hindi mo sinikap ilagay sa kaayusan. Sabi pa, may mga dalawa pa tayong quotations dito. A quick anger will make a fool of you soon enough. Yung mabilis daw magalit, magiging parang magmumukha kang tanga. No? Kasi konting bagay, galit ka kaagad at matindi ka pang magalit. Aggressive pa yung anger mo. Magmumukhang kang tanga sa mata ng ibang tao at sa mata ng iyong mga kaopisina. Sabi din, anger doesn't solve anything. It builds nothing but it can destroy everything. Kaya talagang dapat minamanage, no? Kasi unang-una, yung galit, wala daw na referring to passive and aggressive anger, doesn't solve anything. Well, hindi siya nakaka-resolve ng problema. Hindi rin siya nakaka-build at rather nakaka-destroy pa. So therefore, anger should really be managed. Okay? Now move. Ito daw yung mga consequences ng galit. Pain and suffering. We need not elucidate on that. Talaga namang konsekwensya. No? You can cause pain and suffering sa iba. Ito, kids imitate parents. Yung mga parents na laging galit sa bahay, ang tendency ng mga anak, magagalitin din. Bakit ba itong batang ito lagi nang aaway ng classmate? Kasi nakikita niya yung magulang, away din ng away sa bahay. So akala niya normal yun, ang pagkikipag-away. Then it can also lead to health problems, anxiety, heart diseases, and so on. It can also lead to spiritual damage. Dahil kung lagi tayong galit, maaaring nakakagawa tayo ng mga bagay that is not aligned with the will of God. No? So it can cause spiritual damage. And lastly, we could fall into greater sin. Because pagka daw magagalitin ang ating sarili, eventually it will harden our hearts. No? And alam naman natin, the hardening of the heart is something that is really put in question by the Lord in the Bible. Because once our heart hardens, we are no longer able to discern the prodding of the Holy Spirit sa atin. Itinatama na tayo ng Holy Spirit, pero dahil matigas na ang puso natin, ayaw na nating makinig sa prodding ng Holy Spirit. Which therefore could lead us into doing very ungodly activities. Okay? So yan ang consequences. And we have a few quotations or verses in the Bible. Job 5 verse 2, for anger kills a fool and jealousy slays the gullible. Meron din sa Proverbs 14 verse 17, a quick-tempered person does foolish things. No? Kung magagaliting ka, most likely makakagawa ka ng foolishness. And Proverbs 19:19, a man of great anger will bear the penalty. No? Pag matindi ang galit mo, merong naghihintay na penalty para sa iyo. Okay. So here we are. As you can see sa ating screen, you can see that there is a white tiger and a black tiger. No? Sabi nila, illustratively, in every heart of man and woman, there are two tigers living in our hearts. The white tiger and the black tiger. And they are constantly fighting each other. Eventually, merong isang mananalo. And who do you think is going to win in this constant battle between the black and white tiger in our hearts? The answer is, it is the one who you feed more. Ang mananalo diyan kung sino pinapakain mo. Kaya, choice natin. Kung ang pakakainin natin ang puting tigre, which could lead us to managing our anger, and or kung pakakainin natin yung black tiger, which could lead us to unwieldy type of anger. So anong dapat nating gawin? What do we do? Ayan. Kanina, napag-aralan natin na lahat tayo nag-uumpisa sa kalmante, nagkakaroon ng external trigger, at ang internal na
na reaction natin is anger, but itong trigger na ito could actually be reflections of three things, di ba? Yung inaral nating ego, values in life, and physical or mental state. So kailangan, bago ka pa tuluyang maging galit or magagalitin, baka dapat i-address natin yung trigger. Kasi kung na-trigger ka na, anger management na yun, hindi na prevention. Sabi nila, anger prevention is better than anger management. So, tingnan natin itong prevention. We become angry when we think we are being looked down upon. Ito yung sa ego or pride, no? Minsan, nagagalit tayo kasi parang ini-small ako nito, Parang naliliitan ito sa akin, O kaya, anong akala nito? Mas may pinag-aralan siya sa akin? O anong akala nito? Mas alam niya to sa akin? Matagal na ako rito, oy. Diba? Tingnan mo ito, kabago-bago sa kumpanya, akala mo kung magsalita, puro ganyan yan. When you hear yourself thinking of those things, ego yan, o pride mo yan. No? So, nangyayari lang yan, my dear colleagues, it only happens when you think you are better than others. Pag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, pinaiiral mo yung ego mo, natural, matri-trigger ka. Kapag ka merong kang narinig na parang nasaling yung ego or pride mo. So therefore, do not let sin control your body so that you obey its desires. Pag mo sobrang mataas ang tingin mo sa sarili mo, maya't maya lang masasaling ang ego mo. So you have to control your view about yourself. You have to, ang sabi pa ng kapatid ko dyan, you have to not think of yourself above others, but you also should not think of yourself below others, but rather you should think of being beside others. Katabi mo ang mga kasama mo sa trabaho. Magkaka-level kayo. Sabi naman ng mga mason, never over, never under, always on the level. Magka-level lang ang tayo sa ating kapwa. So that is one way of looking at it so that you can control your ego or pride. Magandang example nito si Kuya Butch, di ba? Si Kuya Butch, alam naman natin, nagserbisyo yan sa Armed Forces of the Philippines defending our sovereignty against terrorists and against also upholding the laws of the land, no? Pero mapapansin mo pag kinakausap ka ni Kuya Butch, tatawagin kanya ng sir o ma'am, no? Because he would level himself with you kahit na he retired as a ranking colonel in the Air Force, no? He levels himself, kaya it's one way to emulate, no? Na he would never act as if mataas siya sa'yo. He would only act as if you are always friends and colleagues, no? So I hope you would appreciate that. Secondly, yung values naman natin, no? Meron kasi tayong spiritual values na mahalaga sa atin. Halimbawa ganito, yes, I am angry, but I do not want to do anything that will offend my God. So parang kung mahal mo si Lord, alam mo naman na ayaw ni Lord nang nag-aalagwa ang galit, lalo na kung mananakit ka pa ng kapwa o mangmumura ka, mangbe-verbal abuse ka. Sabi sa 2 Corinthians 10 verse 5, we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ, no? So ang ating isip, pwede nating ibigay kay Lord. So pag nagalit tayo, pairali natin yung pagiging Kristiyano natin. Yes, I am angry, but I will not do anything that will offend my God. So from being an aggressive anger, pwede nating gawing assertive or righteous indignation. Galit ka pero may limit. You will not say bad words. And once you have said what you need to say, tama na. Tama na. You can just say, okay, palagay ko, naintindihan naman, okay na. Diba?
tingnan rin natin yung family values, no? Because one of our deepest values is with respect to family. Sabi sa Job 11 verse 14, if iniquity is in your hand, put it far away and do not let wickedness dwell in your tents, no? Ang word dito na ginamit, tents, because during biblical times, maraming families are tent dwellers. So, it's sort of saying, do not let your anger dwell in your house. So, pwede nating sabihin ganito, yes, I am angry, but I do not want to do anything that will destroy my family or hurt my parents or children. So, hindi lang ito sa mga magulang, na maaaring makasakit ng loob ng ating mga anak. Totoo din ito sa mga anak na minsan, kung sila na ang naghahanap buhay at ang mga parents ay retired na, aba kung makapagsalita naman sa magulang, grabe. O, wag ganon. Diba? So, you have to maintain yung focus mo sa family values. Because if you let your anger go astray, madidestroy itong mga values sa pamilya. No? Thirdly, yung current state natin, yung physical or mental state. Pag nagagalit ka, tanungin mo ang sarili mo. Bakit ba ako parang ang bilis kong nagalit? O parang nagagalit agad ako, bakit kaya? Tanungin mo ang sarili mo. Maybe because I did not have enough sleep, nagpuyat nga pala ako, kakanood ng Netflix, no? Kaya tuloy parang ang bilis ko nagalit. But pag na-realize mo na kaya ka nagagalit agad, dahil kasalanan mo rin, nagpuyat ka kasi, aba, wag mong ibuntun doon sa tao. Sisihin mo ang sarili mo. Puyat ka kasi. So, kalmahin mo na ang sarili mo. Or, yes, I am angry, but maybe because I am just tired. Pagod ako eh. Kaya pwede mo sabihin sa tao, mamaya na tayo mag-usap ha. Magpapahinga lang muna ako. Tapos, pag nakapahinga ka na, tsaka mo na siya tawagin at nang mag-usap kayo. Lalo na sa anak mo, no? Minsan, komo anak mo, kung pagalitan mo, yung parang walang limit. Wag naman ganoon, lalo na kung pagod ka kasi talagang hindi mo malilimit. Pagod ka gagalit ka pa. And thirdly, baka naman gutom ka. Baka hindi ka pa nag-aalmusal o nagtatanghalian. Kaya naman, sa mga colleagues natin, tsetsempohan nyo rin naman yung mga katrabaho natin. No? Yung titingnan nyo muna kung halimbawa umagang-umaga hindi pa nakapag-almusal, babanatan mo kaagad ng problema. Pag nagalit, huwag kang magagalit na nagalit yung binanatan mo ng problema kasi hindi mo naman tinimingan ng maayos. O kaya, katanghalianan, patay ang ilaw ng opisina at nagtatanghalian pa lang ang mga tao. Binanatan mo ng kagalit-galit na bagay, di siyempre magagalit dahil gutom. You see? So, from the point of view of other people, gutom ba siya? Pagod ba siya? Mamaya ako na lang kakausapin. Baka hindi kami magkaintindihan. Sa sarili mo naman, kung nagre-react ka kaagad, you can stop yourself. Teka muna, baka gutom lang ako, mamaya ako na siya kakausapin. O kaya pagod lang ako. And we have to remember these two proverbs, no, sa Proverbs 15:1. Pareho ito sa Proverbs 15. Yung isa sa verse 1, it says, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So minsan, depende sa isinagot natin. No? Halimbawa, alam naman nating galit na si Mr. X o si Miss X. Sinagot pa natin ng pabalagbag. Yung gentle answer ang mas importante. Ang tawag nila dyan sa martial arts, verbal jiu-jitsu. No? Verbal jiu-jitsu. Kasi maaaring manalo ka sa away, hindi dahil magaling ka sa judo, karate o sa jiu-jitsu, kundi magaling ka sa verbal jiu-jitsu. Pagdating sa iyo nung galit, magaling kang magpakalma. No? May example kami dyan ni Ferdy, yung
yung ma'am namin, yung aming director nung araw sa BOT Center, si Ma'am Lilia, terror yun, maraming takot dun. Pero sa amin ni Perdi, mabait yun, napapatawa namin parati. Dahil pag galit na siya, at nagka-lock yung aming mata, nagkatitigang kami, bigla ko siyang sasabihan, ma'am, ang wrinkles. Tatawa na yon. Tatawa na, nagtataka yung mga tao. Sabi, buti nabibiro mo si Ma'am Lilia ng ganyan at hindi ka naboboljak. Hindi. Sanay na si Ma'am Lilia sa amin ni Perdi na kami ay palaging gentle ang response. Kahit galit siya, gentle ang response namin. Yan ang tinatawag na verbal jiu-jitsu. Sa Proverbs, verse 18 naman, a hot-tempered man stirs up strife, but the slow to anger comes a dispute. Kaya merong lugar sa relasyon ng magbo-boyfriend o girlfriend na mag-aasawa, magkaka-opisina at magkakaibigan at magkakapatid, magpapamilya, yung slow to anger. No? Laging yan ang panalo pagdating sa dispute dahil kaya niyang i-temper. Kaya try to imbibe that you're slow to anger. No? Ganito yan na mga dear colleagues, no. Once anger comes, pag naramdaman mong nagagalit ka na, you have to immediately start fighting it. Otherwise, it's going to take over you. No? Pag hinayaan mo siyang lumaki, mati-take over ka niyan. Yan na yung sinasabing nabulaga na. No? Nawala na sa wisyo, sabi. Bakit sobra kang nangyari doon at nagwala na sa loob ng LRT? Ay nabulaga na. Nawala na sa wisyo. Naging unwieldy na ang galit. But don't you know that the first step to controlling your anger is to giving it a name? Napansin nyo ba? Siguro nagawa nyo na to before, no? Na pag galit ka, pag sinabi mo sa sarili mo na, Ozone, galit ka na. O sinabi mo, galit na yata ako. The moment ang galit, tinawag mong galit, pinangalanan mo siya, nawawala ang power niya. Nagiging controllable siya. Kumakalma ka. Kasi ang galit, ayaw ng pinapangalanan. Gusto niya, hindi ka aware na galit ka. Kaya siya lumalaki. Pero pag the moment pinangalanan mo yan, i-impis na kaagad yan. So remember this, my dear colleagues. Next time na galit ka, pangalanan mo siya kaagad. Sabihin mo, galit na yata ako. And you will see that it will begin to dissipate. And then, para mas proactive ka, you focus on what you can control. No? Sa mga bagay-bagay kasi, ganito siya. No? May mga bagay sa mundo o sa buhay, dalawang klase lang naman ang bagay eh. May bagay na nasa control mo, may mga bagay na outside of your control. Katulad nitong nasa screen natin. Within your control and outside of your control, dalawang klase lang ang mga bagay-bagay sa buhay natin o mga pangyayari. Pero in reality kasi, napakalaki ng outside of our control at napakaliit lang nung talagang kaya nating kontrolin. No? Within your control, konti lang yan. So doon ka mag-focus. Bakit ka magpo-focus sa mga bagay na hindi mo kontrolado? Ay hindi mo nga kontrolado eh. Pinag-focusan mo pa. Parang ganito, no? If you want to bring Muhammad to the mountain, si Muhammad itong nasa picture eh. At yung mountain naman, Mount Everest, no? Alin ba ang mas kontrolado mo? Mas kaya mo bang dalhin si Muhammad sa mountain? O yung mountain dalhin mo kay Muhammad? Diba? Sa example na to, si Muhammad within your control. Pwede mong siyang kumbinsihin, pwede mo siyang ilibre ng ticket, pwede mo siyang pakiusapan,
pwede mo siyang bigyan ng pabor, makokontrol mo eventually, makukumbinsi mo si Muhammad na pumunta sa mountain. Pero kung sasabihin mo na yung mountain ang papupuntahin mo kay Muhammad, magsisirko ka man ng 1 linggo o kumain ka ng bubog, hindi mo mapapapunta ang Mount Everest kay Muhammad. That's why you have to focus on convincing Muhammad to go to the mountain, not the mountain to go to Muhammad. I hope you see the point, no? That's why it is utterly logical, my dear colleagues, to focus on what you can control. And then, what do you do sa mga bagay na outside of your control? Kasi yan ang tanong nyo hindi ko nga makontrol so anong gagawin ko? Dalawa lang yan Either you react or you respond sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Either you react or you respond. Para mas maliwanagan tayo, to have more clarity on what is react and what is respond, magbigay tayo ng sitwasyon, no? Merong isang lalaki na paggising niya, late na siya sa opisina. So nagmamadali siyang bumaba at inabot niya dun yung kanyang anak na nagbe-breakfast na sa table, no? So dali-dali siyang nagtimpla ng kape at para magkakape na lang siya dahil nga late na siya So ang nangyari, natabig ng anak niya itong kape. Ayan, no? Nasa screen, natabig yung kape. Sobrang galit niya, napareact siya. Pinagalitan niya yung anak niya. Pakatapos dali-dali siyang, dahil na tapunan yung damit niya Dali-dali siyang umakyat ng kwarto, nagbihis siya. Pagbaba niya, sinalubong siya ng misis niya. Sinisisi siya, bakit natutulala yung anak nila na pinagmumura niya. Away din sila ng misis niya. Sakay siya ng kotse. Rat-rat siya ng maneho papuntang opisina dahil late na siya sa kanyang presentation. Pagdating niya sa meeting room, ayun, naiwan sa bahay ang laptop. Nag-react kasi siya. No? Rewind tayo, rewind. Isang araw, may isang lalaki na late na sa kanyang presentation, nagising siya, no? Late na, yung nag-a-alarm na yung kanyang alarm clock. Dali-dali siya nagbihis, bumaba siya sa baba. Nakita niya yung nasa breakfast table na yung anak niya. Kakakulit ng bata, natabig yung kape, nabuhusan siya ng kape sa t-shirt. Sabi niya sa anak niya, huwag kang mag-alala anak, okay na yan. Maiging at hindi ka nabanlian ng hot coffee. Okay na yan ha. Tawagin mo na lang si mama mo, papunasan mo yung mesa at baka may madulas pa, pati yung sahig. Tapos umakyat siya sa kwarto, nagbihis siya. Pagbaba niya, pinupunasan na ng misis niya yung mesa at yung sahig. Pagkatapos pagtakbo niya sa kotse, hinahabol ng misis niya sa kanya yung laptop. Ay, daddy, baka maiwanan mo ang laptop mo at nandyan ang presentation mo. So pagdating niya sa opisina, bagkus late siya, nakapag-present siya. No? Kasi nag-respond siya doon sa pagkakabuhos ng kape. So, ito yung magandang example on how you see the difference. What is the implication of reacting to something out of your control and responding to something that is out of your control. Tandaan natin pagdating sa doktor, pag binigyan ka ng doktor ng gamot, the doctor would usually say, "Nako sir, nako ma'am, nagre-react ka sa gamot." Anong ibig sabihin? Nagre-react ka sa gamot. Aba, kung nagre-react ka sa gamot, masama yun. Ibig sabihin, baka allergic ka sa gamot, may side effects ang gamot. Pero pag sinabi ng doktor, "Sir, ma'am, nagre-respond ka sa gamot." Anong ibig sabihin? Maganda. Gumagaling ka. Your body is responding to the medicine. You see?
magkaiba ang nag-react, magkaiba ang nag-respond. And we should always choose respond rather than react. So, again, balikan natin what is being said in the Holy Book. No? The Scripture teaches us to control our anger, not by our own strength, but rely on the strength of Christ. Minsan kasi pinag-iisahan natin ang mga problema o ang mga bagay na kagalit-galit. No? Rather, it's better if we call upon the Holy Spirit to help us. No? Ito yung sinasabing Jesus take the wheel. Pag outside of your control, you pray. You ask Jesus to help you. You ask the Holy Spirit to intercede so that you can respond. No? So, halimbawa ito, no? Ito yung isang way of responding. You can respond with patience. Pag may isang bagay na gusto mong naiutos mo na hindi pa rin nangyayari, kailangan konting patience. No? Sabi dito, do not rush to your Egypt. Kasi nung araw, ba't ito nasasabing do not rush to your Egypt? Nung araw kasi, pagka may problema ang mga tao sa chosen land, sa Kanaan, pag may tagutom, takbo sa Egypt. Pagka may kailangang bilhin, takbo sa Egypt. Lahat ng problema, takbo sa Egypt. Eh, hindi naman lahat ng problema ang solusyon nasa Egypt. In fact, Isaac decided to dig several wells because the solution is in digging a well and not rushing to Egypt. So kailangan mas maging patient minsan tayo. So isa yan sa tamang response. Be patient. Ito rin ang isang tamang response. Be meek, no? Yung magpakumbaba na lang. Kasi meekness is strength under control. Akala nila meekness is a sign of weakness. But no, meekness is actually strength under control. Yung kalakasan mo, hindi mo pinaiiral. Sabi nga nila, how sweet it is when the strong is also gentle. So, pwedeng maging response natin yung maging gentle tayo. A gentle answer turns away wrath. No? Sabi sa Proverbs 15, as we discussed kanina. Itong ano na to, how sweet it is when the strong are also gentle. Ano ito, nakapaskil ito sa isang handwritten poster doon sa room namin nung high school ako. Nung second year ako, may poster na ganyan ang advisor namin sa taas ng blackboard. Kaya noon pa naaalala ko palagi yan, yung kasabihan na yan, na, how sweet it is when the strong are also gentle. Kasi nga naman, kung ang taong malalakas o malalaki o mayayaman o matatalino ay grabe kung makapantabig ng maliliit, mahihina, at mapupurol ang ulo, ay anong nang klaseng mundo meron tayo? Pero kung yung malalakas, sila pa yung gentle, ay this is definitely a better world. So, maging ganun sana ang response natin. So, we can respond in patience, we can respond with meekness, we can respond with gentleness. Ayan. So, puntahan natin ang kwento ni Samson sa pagdating sa self-control. Kasi marami sa atin, ang alam lang na kwento kay Samson, yung love story niya kay Delilah at yung lakas niya nang gagaling sa kanyang mahabang buhok at eventually yung giniba na lang niya ang pilar ng isang palasyo para damay-damay sa kamatayan ng mga kalaban niya, no? Pero meron pang mas mahalagang aspeto, there are better and more important aspects to the life of Samson that we ought to know more. And these are all written in the Holy Book. Si Samson is one of the 12 judges of Israel. No? Nung araw, walang hari ang Israel. Wala silang kings. So in fact, si King Saul was the first one. And eventually, King David and King Solomon and so on and so forth. Pero nung araw, judges ang ibinigay ni Lord sa kanila. Magmula sa panahon ni Moses.
Kasi nung namumroblema na si Moses kung paanong i-manage ang mga issues nung mahigit 1,000,000 niyang Hudyo na ilinabas from Egypt, and while they were in the wilderness for 40 years, minabuti nila na to install judges who can be the arbiter kung sino ang tama, sino ang mali pagka merong dispute o may nag-aaway. So, one of the 12 is Samson, no? And Samson is what we may call a Nazirite. What is called in the Bible as a Nazirite. Ano ba yung Nazirite? Ito yung key element pagka isa kang Nazirite o pinangako ka ng magulang mo to be a Nazirite. Kailangan hindi ka iinom ng alak. No, you have to abstain from all products of the wine. Wine, even vinegar made of wine. Pati pala suka, no? Basta't galing sa wine. Tapos, hindi ka pwede magpagupit. No razor shall touch your head. You cannot cut your hair. So, yan ang dalawang elemento. May pangatlong elemento pagka ikaw ay Nazirite. You cannot touch the dead. Anything na patay o dead, you cannot touch. No, because that will take away your purity. So, si Samson, nung araw, being strong and apparently is also good looking, no, was disregarding yung kanyang Nazirite vow. Mahilig siyang kumain, violating yung kanyang vow for wine and food, mahilig din siya uminom, at saka mahilig siya sa babae. No? In fact, aside from Delilah, mayroon siyang pinakasalan na Philistine wife nung araw against the advice of his parents. Meron din siyang relasyon sa isang harlot or prostitute, no? Before pa niya nakilala si Delilah. So, isang araw, ito si Samson, dumadalaw-dalaw ito doon sa Gaza, which is now the Gaza Strip, no? Gaza is a real place, no? At diyan ngayon merong kaguluhan ang Hamas at ang Israel. Ngayon, si Samson when traveling to Gaza para manligaw ng mga Pilistino, minsan encountered a lion na pinatay niya. Napatay niya yung leon because he is a very strong man, no? But minsan nadaanan niya ulit itong leon na to, turned out na itong katawan ng leon na patay, merong mga bubuyog that built a honeycomb inside doon sa dead body. So merong pukyutan, no? Merong honey. And Samson actually touched this dead lion. So unang ano niya yan, no, yung transgression niya because they're not supposed to, ang Nazirites are not supposed to touch anything dead. And secondly, ate yung honey dito sa loob ng tiyan. Aside from that, Samson had the penchant of eating mga nahulog na ubas. Yung grapes na nahulog na sa lupa. Kasi pag nahulog yan sa lupa, after ilang days, na-ferment yan. So while Samson is not drinking wine, kumakain siya ng fermented na ubas na nakakalasing din. So yun ang kanyang pandadaya, no? Sabi, hindi ko naman ininom, nginuya ko. Para bang sinasabi ngayon na, sorry, hindi na po ako umiinom ng alak ngayon. Sinasabaw ko na lang sa kanin. So merong mga pamamaraan of cheating, no? Anyway, nung kinakasal na si Samson dito sa isang Philistine na wife, sabi niya, nagbigay siya ng riddle, nakipagpustahan siya. Another transgression, no? Naggamble siya, nakipagpustahan siya. Doon sa 30 na kamag-anak nung kanyang magpapangasawa. Sabi niya, meron akong riddle sa inyo. May papahulaan ako sa inyo. Pag nahulaan ninyo, babayaran ko kayo tigigisa ng napakagandang damit o linen cloth. Pero kung di nyo mahulaan, kayo ang magbabayad sa akin. So, ito yung riddle. Out of the eater came something to eat, and out of the strong came something sweet. Dahil nga, ang sagot dito, yung leon na napatay niya na nagkaroon na ng bubuyog sa tiyan at nagkaroon na ng honey.
out of the eater, the lion, came something to eat, may makakain ka, and out of the strong, the lion, came something sweet. So, hinuhulaan ngayon ng mga kapustahan niya, siyempre hindi mahulaan. Ang ginawa ng mga kapustahan niya, dahil kamag-anak nila ang asawa ni Samson, pinilit nila yung misis. Patugain mo ika ang asawa mo kung anong sagot. Dahil otherwise, mapapagastos tayo ng 30 linen cloth para kay Samson. So pinilit siya ng pinilit ng kanyang asawa, and eventually kakapilit na ikwento niya, ganito kasi yan. Meron akong leon na napatay noon, nagkaroon ng honeycomb sa tiyan, ngayon ay pwede mo nang kainin ang honey. Yan pala ang sagot. So after 3 days, nung balikan ni Samson yung kapustahan niya, of course, alam na ang sagot. In short, natalo si Samson sa pustahan, no? At nag-umpisa na ang kanyang galit. Dahil alam niya for sure pinagkanulo siya ng misis niya. Dahil paanong nalaman niya misis lang naman niya ang kinwentuhan niya ng tamang sagot. Secondly, paano niya ngayon babayaran yung 30 linen cloth na mga mamahalin? So alam niyo ang ginawa niya, my dear colleagues, pumunta siya sa isang bayan, pumatay siya ng 30 katao para kunin yung mga damit nila. 30. And yun ang pinambayad niya. So he umutang siya ng buhay. He killed 30. Ngayon, after killing the 30 and after paying yung kanyang utang, pumunta naman siya pabalik sa bahay nila doon sa Gaza. Sinalubong siya ng tatay. Sabi sa kanya, huwag ka na munang tumuloy dahil wala rito ang misis mo. Eventually, napag-alaman ni Samson na yung misis niya pala ay irinegalo ng tatay doon sa kanyang best man. In short, nagkaroon ng pakikiapid yung kanyang misis. Kakakasal lang nila, no? So, sa galit uli ni Samson, he took a jawbone of a donkey. He took a jawbone of a donkey and killed 1,000 men. Pinagpapapatay niya yung 1,000 na tao sa sobrang galit niya. Ngayon, yung galit ba ni Samson is a form of righteous indignation? Sa tingin ninyo? Meron bang karapatan si Samson to actually be this angry? Samantalang in the beginning, as a Nazirite, he already made several sinful acts. Kaya siya napunta, nakapag-asawa siya ng Pilistinang asawa na hindi niya nga dapat pinangasawa. Babaero kasi siya. No? So, napunta siya dyan and then he lost control of his anger. So, sa pagkakataong ito, my friends, pwede natin balikan yung ating inaral na mga prinsipyo, no? The principles we studied a while ago, and say, paano umabot si Samson doon? Gutom ba siya? Galit ba siya? Malungkot ba siya dahil nangalo niya ang kanyang asawa? Pagod ba siya? So, maraming reason para tayo ay mawala ang control ng ating anger, no? So, and these 4 words spells the word halt, which means stop. So kung merong bagay na nag-uumpisa na ang iyong galit, do not make any instant assessments, evaluations, judgments, or conclusions. Stop muna. Stop muna. Hold muna. Baka pwede ipahinga mo muna. Sabi nga nila, di ba, tama ang advice ng matatanda, itulog mo muna. Itulog mo muna para medyo magkaroon ka ng opportunity to reassess. Huwag yung quick assessment, quick evaluation. Dapat well-studied assessment, well-studied evaluation so that you can have a righteous judgment or conclusion. Halt muna. And
Ang isa pang advice is zoom up, no? And get God's perspective. Ito yung acronym ng pray, no? Sabi nila, bago ka magalit, ipag-pray mo muna. Ano ba ang magandang meaning ng pray? Ito o pause, no? Pause and then resist. I-resist mo yung galit mo. Ask for the Holy Spirit's intercession. Lord, ano ba ang dapat kong gawin? And then yield sa utos ng Holy Spirit. So, para maalala natin, may hand signs yan. Pause, resist, ask, and yield. Pause, resist, ask, and yield. Para mabigyan natin ng pagkakataon ang Holy Spirit to guide us kung ano ang tamang dapat nating gawin. So yan, no? Yan ang lessons from Samson when it comes to anger management. Master your emotions. Mind your weaknesses. Baka ang source ng weakness mo, ego mo, o values mo, o mental or physical state mo. And number 3, magnify your God. Yan ang 3M lessons when it comes to anger management. Master your emotions, mind your weakness, and magnify your God. So there ends our presentation, and I hope we were able to clarify yung mga bagay na ito about our anger and towards anger management. So thank you so much for listening and for attending this session. Brother Randy, take it away. Okay, sir. Thank you po. Maraming salamat po, sir, ulit sa napakagandang mensahe ninyo sa amin. Isang magandang paalala po ito para sa ating lahat. At para po sa mga nais magtanong, maaari po itong ipadala sa pamamagitan ng Facebook, and we will make it sure that Sir RTA will answer all your queries regarding the topic that discussed today. And, wala bang mga typed in questions so far? Wala pa? Yeah, wala ba, Jay? Wala nang pong mga question. May mga comments. Ano mga comments, bro? Pabasa nga ng mga comments dyan. From Sir Bing, sabi niya, guilty ako sa road rage. Can't control, lalo na sa mga kamote sa daan. Buti lang, Sir Bing. Nag-aaway na daw siya ng kanyang misis. Buti lang, hindi ako kamote pag nagmamotor, Sir Bing. Tatandaan lang yung hold at saka yung pray, no? Para makarecover at hindi nakagalitan ng misis. Okay, but thank you for those who made comments, and those who are also still wanting, kahit tapos na itong session, can just go ahead and make comments sa ating Facebook page or ask questions. Okay, sir. Thank you very much, and all. Thank you po sa inyong lahat. And good afternoon. Thank you and good afternoon. Thank you. God bless.